Yung theme of the month nyo guys, ito ay blessings, no? Pagpapala, kasaganaan, so yan yung tema of the month. Ibig sabihin guys, ngayong buwan ng May, pwede kayo maka-experience ng kasaganaan, pagpapala, biyaya, mga kapiksi. So ito dahil sa, of course, kasi pagod nyo, pwedeng guys, no, kahit na malungkot kayo, may mga sacrifices kayo, mga kapiksi na ginagawa sa buhay nyo, para lang maramdaman nyo yung mga blessings, mga kapiksi. So kung binibless naman kayo guys, di ba, parang sulit pa rin naman yung mga sakripisyo nyo sa buhay, mga kapiksi. So, you should Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong May para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate guys dun sa inyong excuse me, monthly horoscope for May, pwede nyong panoorin ito. Baka nandito yung energy nyo, gagamit tayo ng ibang spread dito, mga kapiksi. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Taurus. Ito mga kapiksi. So, Taurus guys, kayo ay represent ng King of Pentacles sa ating spread, mga kapiksi. So, kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. Hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate. So, yung first card natin, your current self, mga kapiksi, no? For some of you, medyo may mga emotional pain na pinagdadaanan kayo, mga kapiksi. Pwedeng broken-hearted kayo. Kung ano man yung dahilan, kayo lang yung nakakaalam nun, mga kapiksi, kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon na pinagdadaanan sa buhay. Pwedeng broken-hearted kayo sa pag-ibig, pwedeng broken-hearted kayo sa buhay nyo, pwedeng nag-i-emo kayo dahil sa dami ng problema or challenges or pagsubok na dinadanas nyo. Pwedeng lonely, as in yung tipong tawag dito, ano ba yung nararamdaman ng mga OFW? Homesick, yeah. Sorry, kailangan ko pang isipin, no? So, yung mga ganong klaseng pakiramdam, but there's loneliness inside your heart, mga kapiksi, na kayo lang yung nakakaalam, guys, okay? Merong bleeding heart, nagdudusa on your own, guys. Yung theme of the month nyo guys, ito ay blessings, no? Pagpapala, kasaganaan, so yan yung tema of the month. Ibig sabihin guys, ngayong buwan ng May, pwede kayo maka-experience ng kasaganaan, pagpapala, biyaya, mga kapiksi. So, ito dahil sa, of course, kasi pagod nyo, pwedeng guys, no, kahit na malungkot kayo, may mga sacrifices kayo, mga kapiksi na ginagawa sa buhay nyo, para lang maramdaman nyo yung mga blessings, mga kapiksi. So, kung binibless naman kayo guys, di ba, parang sulit pa rin naman yung mga sakripisyo nyo sa buhay, mga kapiksi. So, you should be grateful at least, no? I mean, kahit na ganyan, magpasalamat pa rin kayo guys. Kasi binibless pa rin kayo sa buhay nyo, okay? Yung next card natin, key goal to pursue is gusto nyong magkaroon ng parang movement, no, sa buhay nyo, mga kapiksi. Kung baga gusto nyong medyo bumilis-bilis ng konti yung pag-unlad, pag-asenso, especially kung na-stuck kayo or feeling nyo stagnant yung buhay nyo right now. Ang gusto nyo mangyari is magkaroon ng pag-andar, no, pag-andar, movement or improvement sa buhay nyo, mga kapiksi. Yung iba parang nag-aantay naman ng milagro. Okay, and that's fine, mga kapiksi, no? Miracles can happen, but for me, miracles is just a manifestation of your dreams kapag kayo ay nakafocus, guys. Excuse me, sorry mga kapiksi. So, ibig sabihin, para sa akin, ang milagro, hindi talaga siya milagro, kundi bunga ng inyong focus sa inyong mga pangarap sa buhay. The more na focus kayo, of course, expect nyo na talagang magmamanifest yung mga bagay na desire nyo. But of course, sa iba, especially sa mga
hindi marunong sa manifestation or walang masyadong alam about manifestation, they call it miracles, mga kapiksi. So, yung obstacle na kailangan nyong i-overcome, mga kapiksi, is yung pagiging maiksi ng pasensya. Okay? Kailangan habaan nyo yung pasensya nyo, yung pagtitiis nyo, mga kapiksi, para tawag dito, hanggang sa ma-achieve nyo itong mga pangarap nyo sa buhay. Kasi kapag nainip kayo, mga kapiksi, kailangan nyo i-overcome yung pagiging mainipin, atat, no? Atatista, tawag ko doon sa mga atat. Yung pagiging atat, maiksi ang pasensya, mainipin, yan. So, yan yung number 1 na kalaban nyo when it comes to working with your desires. Kasi kapag impatient kayo, ibig sabihin you don't trust the universe, mga kapiksi, always looking for evidence, always looking for results. Ano yan, kahulugan yan is walang faith, no? So, kapag ka nararamdaman nyo na parang medyo naatat kayo or naiinip kayo, sabihin nyo lang, there's always movement on the background. Kasi ako, ganyan yung sinasabi ko. Kapag wala akong nakikitang masyadong movement sa physical reality, ina-assure ko yung sarili ko na that's fine. There's always movement behind the background. Ibig sabihin, kahit wala akong nakikita, may movement pa rin yan. Kasi minumove ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon, sa buhay ko para i-deliver sa akin yung mga desire ko, mga kapiksi. Okay? And, wow, itong major accomplishment nyo, mga kapiksi, may mga answered prayers kayo. Okay? So, ito, syempre, i-mind nyo na yan sa comment section. Mine, answered prayers, wishes coming true, no? Parang, syempre, kapag ka dininig yung dasal nyo, yung mga pangarap nyo, unti-unting magkakatotoo, matutupad, okay? Again, guys, no, this is not a miracle. It's just focused energy on your intentions, mga kapiksi. Kapag nakafocus talaga kayo, yung attention nyo sa mga intentions nyo, your energy flows with it. Therefore, mapupush out talaga siya sa inyong physical reality na magiging actual experience nyo sa buhay nyo, guys. Okay? Next naman, mga kapiksi, is what to avoid. Ano yung mga kailangan nyong iwasan, mga kapiksi. Ito, this is yung pagiging bugnutin, maiksi ang pasensya, kailangan iwasan nyo yun, mga kapiksi. Mga magagalitin, mainitin ng ulo, no? Kailangan nyong iwasan yun, mga kapiksi. Anything negative, negative emotions, guys, kailangan nyong iwasan kasi nagsisilbi siyang balakid sa inyong mga manifestation. If you have like a lot of negative emotions sa buhay nyo, pati yung pagiging immature, mga kapiksi, kailangan iwasan nyo rin siya. And instead, habaan nyo yung pasensya nyo, focus on the love and light, be mature enough, mga kapiksi, and kailangan mag-take din kayo ng accountability. Ikaw yung, ibig sabihin, buhay mo, responsibilidad mo, no? Sa'yo nakasalalay yung tagumpay mo at saka yung failure mo. So, wag mong isisiyan sa ibang tao, mga kapiksi. What to embrace? Tagumpay. Ito, guys, yung mga mini success nyo, yung mga maliliit na movement, i-appreciate nyo sila, mga kapiksi, and take it as a BBL. Pag sinabing BBL, birds before land, yan yung mga mini manifestation, mga small movement na nakikita nyo, which will make way for your big success, great success in the future. Ibig sabihin yan, guys, no? Parang pinapalakol na ni universe yung tamang daan para sa inyo, mga kapiksi. Kaya nakakita na kayo ng mga maliliit na movement kasi hinahanda na ni universe yung malaking movement para dun sa mga desire mo. So, yakapin mo ito and i-celebrate mo. And, kumbaga, dagdag yan sa belief mo, no, na someday, one day, malaking manifestation na yung may experience mo sa buhay. Okay? Where to find support? Yes, meron kayong support system sa paligid nyo, mga kapiksi, especially if you have like a spouse or a specific person. Siya ang number one
supporter mo sa buhay mo, kapiksi. Okay? So, i-appreciate natin guys, no, yung ating mga partners or specific person. Nandyan lang sila para sa atin palagi. And advice and encouragement, mga kapiksi, no, ibalanse yung inyong, this is an air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Ibig sabihin guys, gamitin nyo palagi yung isip nyo, yung utak nyo. Yung utak natin nasa ulo natin, nasa itaas, no. Ibig sabihin, gamitin natin palagi yung kokote natin, mga kapiksi, no? Huwag kayong magpadalos-dalos sa pagdesisyon, pag-isipang mabuti lahat ng aksyon, lahat ng kilos, lahat ng desisyon, para hindi kayo magkamali sa buhay nyo. And hindi naman naiwasan guys sa magkamali, no? But at least you take accountability for your actions, mga kapiksi. Okay? So, ito guys, i-mind nyo na tong mga mini manifestation na to, success na to, itong mga tawag dito, answered prayers, and itong mga blessings na to guys, no, i-mind nyo na lahat yan sa comment section, kasi yan yung mga very positive energies na nakita natin para sa inyo. So, bunot lang tayo ng isa pang card para sa inyong additional message guys, and habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revice breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So additional message para sa inyo guys, you know what to do. Okay, alam nyo na yung gagawin nyo, mga kapiksi. You just have to believe in yourself. Be confident, guys. Maniwala kayo sa sarili nyo. You can be, do, and have anything that you want as long as mag-focus kayo. Just take the necessary action and the universe always has your back. So, basahin lang natin, guys. In all battles of the heart over the mind, go with your heart, because truly it's a lot easier for your mind to catch up with your heart than for your heart to catch up with your mind a whole lot. Pero sa totoo, mga kapiksino, yung puso natin sumusunod lang yan sa isip natin. At the end of the day, it's all in your head, not the heart, no? So yun yung totoo, yun yung katotohanan, mga kapiksi. Sa isip pa rin, kasi whatever we perceive to be true, kung ano yung iniisip natin, yun lang din yung nararamdaman ng puso natin, mga kapiksi. So, I beg to disagree. Isip pa rin, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below. Guys, if feeling nyo naka-resonate kayo for more tarot reading stories, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.